Hello guys! Welcome back to our channel! Hi Zion! Say hi to them! Hi! So ayan, since gabi ngayon, it's 10 PM ng gabi. So, since night shift si Alwin, yan, kami lang dalawa na iwan ni Zion, and since ako ay nagugutom, nagbe-bake ako ng quesadillas. Wow! So, ito yung quesadilla. So, makikita nyo, maliit lang siya, kasi ako lang naman yung kakain, and wala si Alwin. So, konti lang naman siguro yung ibabite ni Zion kapag naluto na yan. Ayun, so, going back dito sa ating topic for today. So, since nagluluto pa ako, diba, ng quesadilla and matagal-tagal pa yun, ilang minuto, naisip ko na mag-vlog for today's topic. So, habang nag-aantay. So, itong topic natin is nag-umpisa muna sa isang comment kasi nag-share siya na isa daw silang example ng failed international student pathway or failed international student story. So, syempre, meron tayong subscriber din na nagbasa ng comment sa ilan nating videos. Tapos, yan, yung nakapukaw ng attention niya. Kasi, syempre, maku-curious ka rin, diba? Bakit mo sasabihin failed international student story? Kasi, iisipin natin, ano ba yung nangyari sa kanila? Bakit nila nasabing failed yung international student story nila? Or failed yung pathway. Kasi, diba, ang international student ay goal din later on maging PR dito sa Canada or permanent resident kung tawagin. So, para malaman ko yung sagot or yung story nung nag-comment na yon, actually, nag-comment ako sa kanya kung pwede niya ba akong i-email or pwede ko hingin yung email niya para magtanong further sa details bakit naging failed yung international student story niya. And actually, nag-invite pa nga ako over Zoom, baka kasi pwedeng maikwento niya yung story na yun and ma-share na rin, diba, sa maraming viewers para din malaman kung paano ba naging failed yon, kung paano din natin maiiwasan, lalo na ako din, international student ako, para syempre focus tayo sa goals natin kasi alam din naman natin na it depends on every situation. Kung failed yung international student story niya, it won't apply naman din to everyone. Basta at least lang din mahalaga na magkaroon tayo ng idea. Kung maging failed man yon, maiwasan natin yung circumstances na nagli-lead sa failure na yon and hindi yun mag-apply sa atin. And yun, fortunately, nag-respond naman sa atin yung sharer natin. Well, tawagin na lang natin siyang Dr. X. Yes, you heard it right. He is a doctor. So, yung nag-share ng failed international student story na to ay isang doctor. However, yun nga, due to privacy na rin nila, and syempre iniisip niya na rin yung family niya, hindi niya tayo mapapaunlakan sa Zoom interview. Pero, at least na-share niya very detailed yung story niya, bakit nag-lead to failure or hindi natuloy yung story nila dito sa Canada. So, para din wala akong ma-miss doon sa story niya, gumawa na ako ng list or PowerPoint sa mga points niya, detailing his reasons bakit naging failure yung international student pathway niya. So, ready na ako dito sa list na ginawa ko para may guide tayo and para accurate din nating ma-relay yung story niya sa inyo. So, as an introduction, so ito si Dr. X ay isang practicing surgeon na sa Philippines, so sa ating bansa, and he has already a surgical clinic. So, in his practice, he is connected to 4 hospitals, and obviously, diba, with that kind of profession and his connections with the hospitals, obviously, he earns a considerable amount of income na mag-aalaw sa kanya talaga na mabuhay ng komportable sa Pilipinas. On the other hand, yung wife naman niya is a nurse, and yung wife niya is nag-work for him. Very perfect tandem and very convenient for them. So aside from being a nurse, she also acts as the assistant of that doctor and also the secretary and also the accountant. So san ka ba, diba? One-stop shop yung wife ni Dr. X. And then, yun nga, diba, with their
status, diba, standing in the community, the doctor and the nurse. Bakit pa sila magka-Canada? So, ito yung naging reason niya. So, bakit ba sila nag-Canada? So, noong 2017, doon sila nagkaroon ng idea para mag-migrate sa Canada. Ito yung 2 main reasons na binigay niya sa akin. First reason, kung bakit naisip ni Dr. X and his wife together with their son na mag-migrate sa Canada is because of the frustration in the government and its system. Well, yun nga, that is his reason. Undeniably rin siguro na maraming nangyayaring hindi ka nais-nais. Kasi ito yung katanungan niya, bakit daw di ginagawang mas maayos ang buhay nating mga Pilipino ng government natin? So, bagkus nakakadagdag pa raw sa hirap. Yan. Yun yung mga frustrations niya. Alam ko may iba't iba rin tayong side in living in the Philippines. So, another reason is number 2, because of the taxes. Kasi naiisip niya, diba, being a doctor with that kind of profession, marami na ring income na pumapasok. Ang katapat nun ay malaki rin yung taxes na binabayaran niya. Pero napapaisip rin kasi siya na despite of the taxes that he's been paying, wala daw siyang nakukuhang maayos na serbisyo. So, that is his thinking. Siguro nga, di ba, na-frustrate na sa nangyayari sa government natin and walang nakikitang result sa mga taxes na binabayad. So, yun yung 2 main reasons niya. Another moving factor na rin kung bakit naisip niya mag-Canada at iwan na yung Pilipinas is because nag-serve na raw siya sa government facilities and nakapag-serve na rin siya sa mga remote places sa ating bansa. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na hindi naman siya magigilty somehow, diba, na basta-basta na lang iiwan yung Pilipinas. For himself naman daw, nakita niya naman na nagsilbi na rin siya sa Pilipinas. Actually, nagbarabarangay pa rin siguro to si Dr. S kasi sinabi niya na nag-serve din siya sa remote places in our country. So, mga liblib o mga mahihirap na places yung napaglingkuran niya bilang isang doktor sa Pilipinas. And then, iniisip niya nga na baka para sa first world country silang pamilya na maninirahan at mabubuhay. So, yun nga, inaral nila yung student pathway and then they have this firm belief na that Canada is an excellent place for their son. So, unang-una muna talaga actually nag-agency muna sila pero since hindi daw sila nagkaintindihan or medyo hindi naging maganda yung service ng agency, nag-DIY na sila. So, katulad namin ni Alwin, ang nagre-research talaga ay yung asawa. So, yung asawa niya din daw talaga yung nag-research lahat-lahat ng student pathway, join ng sari-saring Facebook groups, nag-prepare ng all documents, and then yun nga, later on, nag-submit na sila DIY or do-it-yourself. So, walang assistance ng any agency. And then, luckily, their applications got approved. So, in year 2018, dumating sila sa Canada and ang province na napili nila is Vancouver. Okay, well, wait pala. Baka luto na yung aking quesadillas. So, check ko muna. So, I think okay na to. Kunin ko muna, guys. Ayan, nakuha na natin. Ito na, guys. So, samahan natin ng hot sauce. Oh! Anyway, so short commercial lang yan. Ituloy na natin ang kwento dito kay Dr. X. Pero susubo muna ako. Yan. Sobrang anghang ba? Ayan guys, balik tayo sa kwento kay Dr. X. So yun nga, 'di ba? 2018 sila dumating ng Vancouver, Canada. And yun nga, upon arrival, no, they felt that they are both scared and excited. So, 'di ba, ambivalent, dalawa yung feelings. Excited ka pero natatakot ka. Well, typical naman 'yon sa mga newcomers or yung mga bagong dating dito sa Canada. Kasi nga excited ka na ito bagong buhay, bagong chapter in your life. Marami kayong pwedeng gawin, pwedeng ma-achieve or explore na opportunities dito sa Canada. Pero at the same time, you are scared kasi hindi mo alam kung ano yung aabutan mo, ano ba yung magiging trabaho mo dito, ano yung sasapitin mo, maganda ba o maayos. So, both feelings are valid. So, yun, nung nakita na nila yung ganda ng Vancouver, feel nila na tama talaga yung naging desisyon nila papunta sa Canada.
So, as a start, merong daw friend na tumulong sa kanila maghanap ng marerentahan. So, nakahanap daw yung friend na yon ng basement unit, and ang monthly payment is, that time 2018 sa Vancouver, is 1,100 Canadian dollars per month, excluding the utilities. So, that time daw, sabi niya, medyo mahal pa yun na. Pero ngayon kasi, diba, nagtataasan na, that is already cheaper na. Pero that time, kasi since excluded pa yung utilities, although mahal, naisip nila, kakayanin naman. Kaya lang guys, ang naging problem dito sa unit na napansin nila medyo naging hassle on their part is that wala tong laundry unit inside. So naglalakad pa raw sila ng 10 to 15 minutes para makapaglaba. So 'di ba, isipin niyo na lang kapag winter. So struggle din talaga sa part nila Dr. X and his family na maglaba pa tas maglalakad ka ng 10 to 15 minutes sa lamig. Pero yan nga, since Vancouver, iniisip ko naman hindi ganon katindi yung lamig. Pero, 'di ba, syempre, hassle pa rin. Mas maganda pa rin sana na meron kayong laundry. And then, another thing pa na napansin niya na wala doon sa unit nila na nag-cause din ng hassle on their part is that walang thermoregulator. So, ano ba yung thermoregulator? Ito. Papakita ko sa inyo. Ito, kami ha guys, nasa basement unit din kami. Pero ito, meron kaming thermoregulator. So, we can move it from 10, 20, 30 kapag ano na to, during winter. Kasi ngayon, summer, hindi pa naman ino-on pa yan. So, yun nga, ito experience nila during winter daw since walang thermoregulator sila sa basement ha. So, yung tenants sa taas, pinapakiusapan pa nila ng madalas yan kapag gusto nila pa-increasean yung temperature. Kasi syempre siguro dito nilalamig na sila, hindi na-feel nung tenant sa taas na ganun na pala kalamig dito. Kasi nga may nagkapagsabi sa akin talaga na nasa around 5 degrees lower kapag nasa basement ka. Pero yun nga, generally talaga mas malamig sa basement kesa sa taas. And then syempre, siguro nahirapan din sila, may bata dito, tas lalamigin, diba? Tapos from time to time, makikiusap ka sa tenant sa taas na please increase the temperature, we're feeling cold. So yun yung isa pa sa hassle nila doon sa basement unit. And yun nga, para din ma-solve na rin, para hindi rin lagi-lagi or madalas, diba, mamaya gabi na, gusto nila pataasan yung temperature, syempre tulog na yung tenants. So bumili na lang din sila ng portable heater. So, ayun guys, yung somehow yung mga paunang naging hassle sa kanila, sa experience dito sa Canada. Pero hindi pa talaga yun yung reasons kung bakit nila tinigil yung journey nila dito sa Canada. So, ito yung reasons nila. So, number 1, they felt scammed by the fellow kababayans. So, yun yung first reason na binigay sa atin ni Dr. X. So, paano ba sila na scam ng kababayan or bakit ba nila na-feel na na-scam sila ng fellow kababayans dito sa Canada? So, unang instance is that, diba, nabanggit natin na yung basement unit is that nahanap yun ng sinasabi nilang friend. Pero, they felt scammed or betrayed somehow kasi yung palang friend na naghanap ng rental place nila is tinubuan sila ng 2,000 Canadian dollars para sa down payment. So, yun guys, no, parang nakakalungkot din. So, pinatungan ng $2,000 yung hinihinging down payment where in fact, hindi naman talaga totoo. And siguro nga, napunta din yun sa kababayan natin na tumulong supposedly sa kanila. So, syempre, initial feeling is that they are shocked and surprised. Kasi bakit, diba, iisipin mo, kababayan mo yun, dito ka sa foreign country, pero sila pa yung gumagawa ng ganung kalokohan sa'yo. And then, pangalawang instance naman, kung bakit na-feel nila parang betrayed sila ng kababayan is that, kasi, diba, yung tenant daw sa taas ng basement unit nila is isa ring kababayan pero Canadian na. So, from time to time din, minsan, iniiwan nila yung son nila doon para pabantayan, pero nagbabayad siya ng 250 Canadian dollars every week
for 3 days and then just 5 hours a day lang. And then later on, yun nga naisip niya parang sobrang mahal pala ng nasingil or na ibabayad niya. So parang feel niya na hindi nagiging truthful yung mga kababayan mismo dito sa pakikitungo sa kanila. So yun yung first reason niya. And then second reason na binigay niya is that it is very hard to get work related to their professions. Of course naman, alam din nila na hindi naman agad-agad mapapractice dito yung pagiging doktor nila, yung pagiging nurse nila. Kaya lang, ang sa kanya lang talaga is that nahirapan siya mag-apply sa mga health-related jobs. So, hindi naman pinipilit maging doktor or nurse, diba? So, pati pagiging healthcare assistant, siguro nahirapan sila kasi yung mga ganong profession or ganong field, hinihingan pa sila ng Canadian experience, hinihingan pa sila ng schooling, mag-pass ng exams, and then certifications. Pero kasi, diba, being an international student na sobrang costly na yan kasi you are paying thrice the tuition fee ng mga domestic students. And then, yun nga, kung gusto mo pa pumasok sa healthcare field at mag-work doon, whether part-time ba yan o full-time, yung sabi niya nga, hinihingan pa ng sari-saring requirements, experience, exams, and certifications. So, medyo naging mahirap sa kanila yon. And during his time din, kasi wala pang policy na nag-aalaw for full-time work. Ngayon lang naman yun. And then, until December na lang yun. So, he is just working 20 hours a week yun. Aside sa wife niya, nag-work ng 2 jobs. Sa restaurant naman yun So, nurse naman yun. And then, nag-work as a host or server. And then, ito pa yung naging sistema nila. So, since ihahatid niya yung wife niya sa work na nagdo-double job, so, kailangan na gumising ng wife niya ng 4:30 a.m. kasi ihahatid niya na sa work ng wife niya by 5:30 a.m. And then susunduin niya to ng 11 p.m. Pero ito yung parang syempre naaawa din siya sa anak niya kasi yung pag-alis nila ng 5:30 a.m. yun isasama nila yung anak nila. And then imagine daw pag winter, bibit-bitin mo yung anak mo, isasakay mo sa kotse para lang din ihatid, diba, yung wife mo. And then susunduin mo din yung wife mo ng 11 ng gabi kasama na naman yung bata. So, kawawa din, 'di ba? Kasi maaga nagigising, na-istorbo yung tulog, and then pagsundo din, yan, late na matutulog kasi 11 p.m. pa susunduin si Mami. And then si Dr. X naman, being an international student, nakahanap siya ng work as initially as a cleaning crew. So imagine nyo rin yun, guys, kinaya niya na maging cleaning crew dito sa Canada despite the fact na surgeon na siya sa Philippines. Well, syempre motivated by our goal and aspirations for coming here in Canada, kinaya niya yun. So ang ginagawa niya, naglilinis siya, kumukuha siya ng garbage sa hockey stadium. Pero later on din kasi yan, pa-pandemic na yun, natakot na siya na baka makakatch na siya ng disease and ma-spread niya pa yun sa family niya. So nag-resign siya and then kumuha na siya ng trabaho na food delivery. Then minsan nga, sabi niya pa nga, sinasama niya pa yung anak niya sa food delivery niya. And ang maganda pa doon, pag nakikita na kasama daw yung anak niya, yan, natataasan yung tip sa kanya kasi may kasamang bata. So, yun. And then, minsan din daw, kapag off-duty naman yung asawa niya, kasama na rin yung asawa niya sa pagde-deliver niya ng food. So, yun nga, kaya pala nakaka-relate din si Dr. X sa amin. Kasi kami, ni Zion, minsan sumasama kay Alwin. Pero hindi pa namin na-try na si Zion lang yung kasama ni Alwin. Kasi ayoko rin maiwan lang si Zion sa car. Gusto ko, pagkasama siya, nandito ako. So, kung wala ako, hindi siya isasama ni Alwin. Either mag-isa siya or kasama kaming dalawa. So, anyway, tuloy tayo sa third reason ni Dr. X. So, third reason niya is that he has questions on financial stability ng mga tao na nasa paligid niya. So, hindi naman lahat-lahat. Kasi nga, syempre siguro sa environment niya,
sa nakita niya sa Vancouver, he saw several Pinoys, even citizens na still working odd or semi-skilled jobs daw. Kasi syempre mapapatanong ka, dapat 'di ba kung matagal ka na sa Canada, yung iisip niya, dapat nag-improve na yung life mo, nag-improve na yung work mo, 'di ba? Nagkapag-upgrade ka na. Pero nakita niya rin siguro na yun nga, sabi dito, they are still working on odd or semi-skilled jobs, which is doon niya na-realize na parang financially unstable yung mga nasa paligid niya, and bakit ganun, 'di ba? So napapatanong din siya bakit they are still renting, bakit hindi pa makabili ng bahay yung nasa mga taong nasa paligid niya, where in fact sobrang tagal na dito sa Canada. Pero ako din nung binabasa ko yun, naisip ko kasi baka nga nasa Vancouver, kasi guys, milyones talaga na ang bahay sa Vancouver. Kaya kami din dito napunta sa Alberta kasi it's cheaper here. Pero yun nga, baka yun yung isa sa sagot Dr. X, kasi nga sobrang mahal dyan sa Vancouver. Because of that, napapaisip na rin siya, baka kaya daw ine-exploit ng Pinoy yung kapwa Pinoy niya, which is yun yung na-experience niya, is because nga financially unstable pa rin sila kahit na sobrang tagal dito sa Canada. Well, that is his third reason. So, ito na yung fourth reason niya. So, inefficient healthcare system. So, diba, isa sa mga reasons ng mga pumupunta dito sa Canada is that maganda daw yung healthcare system dito sa Canada. Pero si Dr. X, isa siya sa naka-experience ng hindi magandang side or bad side ng healthcare system ng Canada. Well, bakit? Ayun nga, nakwento ni Dr. X na nagkaroon daw siya ng back pain and neck pain. So, gusto niyang pumunta ng doktor pero he had already a difficulty in finding a doctor. Kasi nga yung primary doctors or primary physicians dun sa Vancouver, they are not accepting new patients. And it took him actually 2 months daw to see a doctor. So, tiniis niya na lang muna yung neck pain and back pain niya. And then, upon seeing this doctor, nirecommend siya for MRI. And yun nga, ang nakakadismaya pa dito, according to him, is that yung MRI niya was scheduled after 7 months pa. So, yan, diba? Syempre, being a doctor, alam niya naman yung sistema sa Philippines, he can't help but compare. Kasi nga, hindi ka naman aabutan ng 7 months sa pagpapa-MRI lang. Syempre, napapaisip siya na ito ba yung healthcare system dito sa Canada. Kasi sa Philippines daw, it won't take that long. And then, sabi niya pa, same lang din daw na magbabayad din for MRI. Pero I can't speak or comment about that kasi nga hindi ko pa naman naranasan yan dito sa Alberta. But yeah, I just don't know if libre dito ang MRI or if you will be shouldering some amount. Pero kasi sabi niya, hindi daw libre yung MRI niya. And then, another instance din na bakit hindi okay yung healthcare system dito sa Canada is that, yun nga, minsan, naghanap din daw siya ng pedya for his son. Pero, ito yung term niya the care provided was terrible. Yan, terrible yung term. And then, iniisip niya, Canadian licensed pediatrician pa yan pero ganun yung kind of service na binibigay for his son. So, it's providing daw poor healthcare. And then, para lang din daw request for a medical record copy, magbabayad ka pa ng 50 Canadian dollars. So, comment naman niya is that sa emergency daw, okay yung Canada, wala siyang masabi, but not for other cases. So, mas okay pa rin daw sa Philippines and okay pa rin daw ang Philippine doctors. Well, no question about that talaga. We have very competitive talaga and competent doctors. Pero yun nga, siguro talaga it varies upon our circumstances and experiences, no? It's just so sad na ganun yung na-experience ni Dr. X, knowing na doctor pa siya, syempre, he can't help but compare. And then actually guys, meron pang fifth reason, but due to sensitivity, nakiusap din si Dr. X na wag na natin i-disclose. So overall, yun yung mga reasons niya kung bakit hindi niya na pinursue yung Canada journey niya. Well, bakit? After 6 months kasi ng staying here in Vancouver, dumating as a visitor yung sister niya kasama yung family niya. So the sister came from Washington, USA to visit him. So nakita nung kapatid niya yung sitwasyon nila, and then nga they
talked about it siguro, and then kinukumbinsi na rin sila na mag-transfer sa US din katulad ng sister niya. So given that doctor siya and then nurse yung asawa, sinabi na, oh, you'll just take certifications lang para ma-qualify, diba? Hanap lang kayo ng sponsor, and then yun nga yung ginawa nila. So during the time na nag-aaral siya, inasikaso na rin nila yung papers nila for US. Yan, so naghanap na rin sila ng sponsor, nag-take na rin sila ng US licensure exams while in Canada. So ayun nga, nag-take sila ng US licensure exams pareho, and then actually nakapasa sila. So they found an employer, however, ito dumating na yung COVID time. So hindi sila naka-travel pa US, and then ang ginawa na lang nila is that nag-stay na lang dito muna sa Canada, tinapos yung schooling online. However, during that time then naging difficult kasi the wife lost her second job. Wala naman din daw silang masabi sa support and assistance ni Canada during COVID time. Ang term niya pa dito, it is simply the best. So, maganda yung assistance na natanggap nila during COVID time kay Canada. Pero, sinabi niya rin dito na it may be somehow not enough para ma-erase yung mga reasons para hindi na nila i-pursue o ituloy yung student pathway nila dito sa Canada. Come 2021, yan, nag-expire na lang yung visa nila. So, ang ginawa nila, umuwi na lang sila sa Pilipinas. So siya, tinuloy niya yung pagiging doktor sa Visayas habang yung wife at son niya nasa Manila. So during those times, nagtatrabaho siya ng straight 1 week para 3 weeks kasama niya na yung mag-ina niya. And then after 1 year of doing that routine, nakuha na nila yung US visa nila. And then that time, yun nga, pinili na lang nila din mag-migrate sa US. Kasi nga nakita nila yung better opportunity kesa sa Canada. And then as a conclusion naman sa email sa akin ni Dr. X, sinabi niya naman na naging masaya siya to experience living here in Canada. So actually, ang term pa nga nila dito is that this is the most beautiful place that they have ever lived. So actually, ngayon, namimiss niya na yung Canada and hopefully mabalikan niya daw itong Canada. Pero yun nga, hindi na para tumira pa dito. Pero ito pa yung surprising kay Dr. X, kahit hindi niya na piniling i-pursue yung pagka-Canada nila. Graduate pala siya ng valedictorian sa class nila, and that he had straight A's. Yan, super proud. Kahit diba sobrang ang daming ginagawa in life dito sa bahay, double job yung wife, tapos siya nagtatrabaho din, whether as a cleaner or nagpo-food delivery siya. So yan, nakakuha pa rin siya ng straight A's. Pero ang sabi niya pa nga, mas challenging pa rin talaga yung education system sa Pinas. Kasi nga, kayang-kaya talaga gawin kahit na busy ka sa work and sa family mo. Well, it depends pa rin siguro sa tao, kasi yung iba na nababasa ko na nahihirapan sa demands ng school nila. Siguro talaga magaling to si Dr. X kasi he's a doctor. Kayang-kaya niya talaga mag-manage ng time sa work and then sa son niya and then pati dito sa school activities niya. Kaya nakakuha siya ng straight A's and class valedictorian pa siya. Pero yun nga, 'di ba? Hindi siguro talaga lahat ng tao ay para sa Canada. So ito guys, meron pala akong guest. May gustong sumali. Wait. Ayan. Say hello. Yan. So, as I was saying, hindi talaga lahat para dito sa Canada. Pwedeng redirection lang yung nangyari kay Dr. X. Kasi siguro dun talaga desire ni Lord para sa kanilang pamilya. So, iniisip ko hindi naman talaga failed international student story yung sa kanila. It's just a redirection. So, diba, para mas mapabuti yung story nila and yung future nila doon. So, ayun guys, kasi medyo may magulo na akong assistant dito. So, ayan, at least na-share ko na yung story sa inyo ni Dr. X. Ayun guys, so I need to end this vlog na dahil siguro ito inaantok na yung baby ko, papatulugin ko na. So ayun guys, I hope may natutunan tayo sa story ni Dr. X. So nakita ko rin naman na iba-iba talaga ng sitwasyon. So hindi naman ibig sabihin na failed yung story niya or hindi na pursue yung Canadian journey niya, hindi na rin tayo magiging successful sa Canadian journey natin. Actually, naisip ko na iba lang talaga yung naging sitwasyon niya
syempre, iba yung sa Vancouver, iba dito sa Alberta, iba rin dyan sa inyo kung ganyan international student kayo. So, kanya-kanya tayong battles in life na dapat kayanin. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang itong video na to. So, if you have any questions, please put it in the comment box below. And don't forget to click na rin the subscribe button and the notification button in order for you to get notified of our future uploads. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye! Bye!